Tapos na ang papel mo sa buhay ko, Mari. Layas! Ang bulyaw ni Mateo habang nakayakap sa kanyang batang kirida sa harap mismo ng altar ng aming tahanan. Sa gitna ng hagupit ng ulan, itinapon ang aking mga gamit sa putikan habang si Doña Aurora ay nakangising nanonood. Isang dekada ng sakripisyo na uwi sa basura. Ngunit hindi nila alam, 8 taon ko itong pinaghandaan. Handa ka na bang mawala ang lahat sa iyo, Mateo? Walang puwang ang basurang tulad mo sa pamamahay na ito, Mari. Lias. Ang boses ni Mateo ay parang isang matalim na talim na humiwa sa katahimikan ng mansyon. Malamig. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang basta utos, kundi isang hatol na nagtapos sa 10 taon ng pagsasama. Sa harap niya, nakatayo ang kanyang asawa, suot ang isang mamahaling suit na siya mismo ang nagplan sa kanina pang umaga. Sa tabi nito ay si Doña Aurora, ang kanyang biyenan, na may mapang-aping nangisi sa mga labi habang diring-diri na nakatingin sa kanya. Dahan-dahang napatingin si Marie sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito habang maingat na hawak ang isang simpleng cake na siya mismo ang nag-bake. May nakasulat doon na, "Happy ika-10 anniversary, my love," gamit ang asul na icing na medyo natutunaw na dahil sa pawis ng kanyang mga palad. May mga paso pa ang kanyang mga daliri mula sa mainit na oven, mga sugat na tiniis niya para lamang maihanda ang paboritong pagkain ni Mateo sa espesyal na araw na ito. Nagtipid siya ng ilang buwan, kinalimutan ang sariling pangangailangan para lang mabili ang mga sangkap na ito. Mateo, akala ko ba magdiriwang tayo? Ang bulong ni Mari ay halos hindi marinig. Bawat salita ay parang isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pilit niyang pinipigilan ang mga ito. Hindi siya dapat umiyak sa harap ng mga taong nagtataboy sa kanya. Isang malutong na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora. Celebrate! Marihija, huwag kang ambisyosa. Sa tingin mo ba ay tatagal ang anak ko sa isang katulad mong walang pinag-aralan at galing sa putikan? Pinatagal lang namin ang pagtitiis sa iyo dahil sa utang na loob. Pero ngayong nakuha na ni Mateo ang posisyong gusto niya, hindi ka na kailangan dito. You are a stain in our family's reputation. Hindi nakakibo si Marie. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang kanyang puso sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda. Tiningnan niya si Mateo. Umaasa na kahit papaano ay may makikitang awa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero. Ang lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay nakatingin sa kanya na parang isang dumi sa sapatos. I've already filed for divorce, Marie. Ang mga gamit mo ay nasa labas na. Huwag mo na kaming antalahin dahil parating na ang mga bisita namin para sa tunay na selebrasyon, saad ni Mateo bago tinalikuran ang asawa. Dahil sa panghihina, hindi na nagawang hawakan ng maayos ni Marie ang cake. Bumagsak ito sa marmol na sahig. Ang kulay asul na icing ay kumalat. Nasira ang mga letra ng pagmamahal na maingat niyang binuo. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa sakit. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang balat, tila nakikiramay sa panlalamig ng kanyang mundo. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hininga ay parang paglanghap ng basong bubog. Tumingin siya sa cake na nakakalat sa sahig. Pagkatapos ay sa pintuan kung saan naghihintay ang madilim at maulang gabi. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang maliit na bahagi ng kanyang isipan ang bumalik sa nakaraan. 8 taon na ang nakalilipas nang simulan niyang mapansin ang mga lihim na kilos ni Mateo. Isang lihim na galit ang nagsimulang mag-alab sa kailaliman ng kanyang pighati. Lalakad siya palabas. Lalakad siya palayo sa karangyaan na ito na naging kulungan niya sa loob ng isang dekada.
Ngunit habang nararamdaman niya ang unang patak ng ulan sa kanyang balat, paglabas ng pinto, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa loob ba ng 10 taon ng aking pagpapakasakit, isa lang ba talaga akong basura na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan? O ako ang magiging dahilan ng inyong tuluyang pagbagsak? Hindi pa natatapos ang paghihirap ni Mari sa loob ng mansyon. Habang hila-hila niya ang isang lumang maleta na tila bibigay na ang mga gulong sa bigat ng kanyang natitirang pag-aari, narinig niya ang tunog ng mga dekalibreng sapatos ni Doña Aurora na humahabol sa kanya sa pasilyo. Ang bawat hakbang ng matanda sa makintab na sahig ay tila isang babala, isang tunog na nagpapabilis sa kabog ng dibdib ni Marie. Sandali lang, babae. Huwag mong isiping makakaalis ka rito nang ganoon na lang kabilis. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malawak na labi, puno ng awtoridad at poot. Tumigil si Marie sa tapat ng malaking pintuan. Ang kanyang likod ay nakaharap sa matanda. Naramdaman niya ang init ng hininga ni Aurora sa kanyang likuran. Amoy mamahaling pabango na hinaluan ng lason ng kanyang mga salita. Iniharap siya ng matanda nang may puwersa at sa harap niya ay iwinagayway nito ang isang puting papel, isang quitclaim deed. Pirudahan mo ito? Utos ng matanda. Dito nakasaad na wala kang kukunin kahit 1 sentimo mula sa pamilya Hernandez, na ang lahat ng tinamasa mo sa loob ng 10 taon, ang pagkain sa mesa mo, ang damit sa likod mo, ang bubong sa itaas ng ulo mo, ay sapat na kabayaran sa iyong serbisyo bilang asawa. Huwag kang maging matakaw, Marie. Maraming utang na loob ang pamilya mo sa amin. Napatingin si Marie sa papel. Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa harap ng kanyang nanlalabong mga mata. Utang na loob. Ang salitang ito ang naging kadena niya sa loob ng 1 dekada. Tuwing sasaktan siya ni Mateo, tuwing ipapamukha sa kanya ni Aurora ang kanyang pagiging mahirap, ang utang na loob ang nagpapatigil sa kanya para lumaban. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa hiya, kundi dahil sa pagkamuhi. Nasaan si Mateo? Bakit hindi siya ang humarap sa akin? Mahinang tanong ni Marie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at panghihina. Busy ang anak ko sa pag-aasikaso ng mga taong kapantay niya. Wala siyang oras para sa isang madramang pamamaalam. Sagot ni Aurora, sabay diin ng panulat sa kamay ni Marie. Pirma na. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala ni isang kumpanya sa bansa ang tatanggap sa'yo, kahit bilang janitor. Sa ilalim ng malupit na titig ni Doña Aurora, kinuha ni Marie ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang lagda sa papel ay tila pagpunit sa huling hibla ng kanyang dignidad bilang asawa ni Mateo. Pagkatapos pirubahan, binitawan niya ang panulat at hinayaan itong gumulong sa sahig, na lumikha ng isang maliit na tunog sa gitna ng katahimikan. Ngayon, lumayas ka na at huwag mong susubukang lumingon pa. Ang huling hirit ni Aurora bago malakas na isara ang dambuhalang pinto ng mansyon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Marie. Naiwan siyang nakatayo sa labas, sa gitna ng madilim na hardin, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos. Ang tubig na pumapatak sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Ngunit hindi niya na ito pinahid. Hila-hila ang kanyang maleta. Naglakad siya palabas ng gate ng Forbes Park. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay nag-iiwan ng malalim na bakas, tila bawat pulgada ng paglayo niya ay pagbura sa 10 taon ng kanyang buhay. Basang-basa at nanginginig sa lamig, narating niya ang waiting shed sa labas ng subdivision. Wala siyang pera para sa taxi at ang huling barya sa kanyang bulsa ay sapat lamang para sa isang sakay ng jeep patungo sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Habang nakaupo sa malamig na semento, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang basang blusa. Sa kabila ng lahat,
Gumagana pa rin ang device na ito. Ang tanging katuwang niya sa kanyang lihim na plano sa loob ng 8 taon. Kinuha niya ang telepono at tiningnan ang screen. Isang unregistered number ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang baritono at pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Architect, handa na ang lahat. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kamay ko na. Pero narinig ko ang nangyari. Sigurado ka bang gusto mo nang ituloy ito ngayon? Humigpit ang hawak ni Marie sa telepono. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng pighati, ay biglang nagningning sa isang kakaibang liwanag. Malamig, kalkulado, at mapanganib. Tumingin siya sa malayo kung saan aninag pa rin ang marangyang ilaw ng mansyon ng mga Hernandez mula sa distansya. Ituloy natin. Ang sagot ni Marie. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Gusto kong makita kung gaano kabilis guguho ang langit na kinatatayuan nila. Ngunit habang ibinababa niya ang tawag, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng waiting shed. Bumukas ang bintana nito at isang pares ng mga mata ang tumitig sa kanya mula sa dilim. Mga matang hindi niya inaasahang makikita sa gabing ito. Huwag mong ituloy ang pag-iyak mo rito, Marie. Bawal ang mahina sa lugar na ito kung gusto mong mabuhay. Ang tinig ni Aling Beta, ang may-ari ng paupahang kwarto sa gilid ng Reyes, ay kasing gasgas ng lumang yero na nagsisilbing bubong ng kanilang barong-barong. Wala itong bahid ng awa. Tanging ang praktikal na katotohanan lamang ng buhay sa kalsada. Nanatiling nakayuko si Marie habang inaabot ang 3,000 pisong huling pera niya para sa isang buwang upa sa maliit na silid na amoy amag at luma. Isang matinding kaibahan. Ito sa malambot na kama sa Forbes Park na iniwan niya kagabi. Doon, ang amoy ng paligid ay sariwang jasmine at mamahaling kandila. Dito, ang hanging pumapasok sa bintana ay may dalang alingasaw ng kanal at usok ng sinunog na plastik. Ang dating makinis niyang balat ay nagsisimula ng pangatihin dahil sa init at kagat ng lamok, ngunit hindi siya dumaing. Ang bawat hapdi sa kanyang katawan ay nagsisilbing paalala ng dahilan kung bakit siya narito. Kinabukasan, sa ilalim ng nakatutulig na init ng araw, ang mga kamay ni Marie, na dati ay tanging disenyo ng alahas lamang, ang hinahawakan ay nakalubog na ngayon sa isang palanggana ng mabula at mainit na tubig. Pumasok siya bilang tagalaba sa isang maliit na laundry shop sa kanto. Ang bawat kuskus niya sa maruruming pantalon at kamiseta ay tila paglilinis din sa kanyang nakaraan. Ang kanyang mga kuko ay nagsisimula ng masira at ang kanyang mga daliri ay namumuti na dahil sa matapang na sabon, ngunit sa loob ng kanyang isipan, hindi ang dumi ng damit ang kanyang binibilang. Ang aga mo yata ngayon, Marie. Masipag ka talaga. Sayang at mukhang galing ka pa naman sa marangyang pamilya. Puna ng isa niyang kasamahan habang nagsasampay. Ngumiti lamang ng bahagya si Marie. Kailangan lang talagang magsumikap para sa kinabukasan. Hindi nila alam na ang kinabukasan na tinutukoy ni Marie ay hindi ang susunod na sahod. Pagdating ng gabi, kapag ang buong komunidad ay abala na sa ingay ng videoke at inuman sa labas, inilalabas ni Marie ang isang lumang laptop na itinatago niya sa ilalim ng kanyang manipis na sapin sa higaan. Sa dilim ng maliit na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na screen ng computer. Ang kanyang mga daliri, na pagod mula sa maghapong paglalaba, ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Hindi na siya ang mahinang si Marie na binaliwala ng mga Hernandez. Siya na ngayon si The Architect. Sa loob ng 8 taon, habang si Mateo ay abala sa pagpapakasasa sa kayamanan at pangangalo niya, si Marie ay dahan-dahang nagtatanim ng mga malware at backdoor sa financial system ng Hernandez Global. Isang click. Isang maliit na paggalaw ng pondo mula sa isang dummy account patungo sa isa pang offshore account. Maliit lamang ito,
Sapat na para hindi mapansin ng isang ordinaryong accountant, ngunit sapat na para gumawa ng isang maliit na butas sa matibay na pader ng imperyo ni Mateo. Ang epekto nito ay parang isang domino na dahan-dahang tumatama sa susunod na piraso. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ni Mateo sa Makati, ang katahimikan ng gabi ay nagambala ng isang pulang ilaw sa kanyang computer screen, isang notification mula sa Treasury Department, isang unexplained discrepancy na nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Napakunot ang noo ni Mateo. Ang kanyang pagod na mga mata ay pilit na tinititigan ang mga numero. Ano ito? Imposible. Hindi niya alam na habang hinahaplos niya ang kanyang sentido sa pagtataka, ilang kilometro ang layo sa isang madilim at masikip na kwarto sa Tondo, isang babaeng may sugat-sugat na kamay ang dahan-dahang sumasandal sa pader. Pinanood ni Mari ang paggalaw ng mga graphs sa screen, ang unang pagbaba ng halaga ng kumpanya ni Mateo. Napatingin si Mari sa maliit at basag na salamin sa kanyang tabi. Doon niya nakita ang kanyang sarili, madungis, pawisan, at mukhang kawawa. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay ang isang apoy na hindi kailanman mapapatay ng kahit anong ulan. Bakit ba natin kailangang dumaan sa ganitong uri ng paghihirap bago natin matagpuan ang ating tunay na lakas? O sadyang kailangan munang basagin ang lahat sa atin para mabuo ang isang bagay na mas matatag? Ang katahimikan sa kwarto ay muling nabasag nang marinig ni Marie ang malakas na katok sa kanyang pintuan. Marie, buksan mo ito. May naghahanap sa'yo sa labas. Mga lalaking nakasuit at may dalang litrato mo. Ang sigaw ni Aling Beta na puno ng kaba. Mabilis na isinara ni Marie ang kanyang laptop at itinago ito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis laban sa kanyang mga ribcage. Natunto na ba siya ni Mateo ng ganoon kabilis? Dahan-dahang iminulat ni Marie ang pinto. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Inasahan niyang makikita ang mga tauhan ni Mateo na handang kaladkarin siya pabalik sa impyerno, ngunit ang nakita niya ay dalawang lalaking nakabarong. Hawak ang mga dokumento at isang litrato ng isang babaeng mukhang reyna, ang kanyang dating sarili. Naghahanap kami sa babaeng ito, si Maricel Hernandez. Sabi ng mga kapitbahay, may bagong nangungupahan dito na kamukha niya. Saad ng isa sa mga lalaki, ang boses ay seryoso at walang emosyon. Tumingin si Mari sa litrato. Doon ay nakita niya ang isang babaeng nakangiti. Suot ang isang mamahaling kwintas na perlas. Ang balat ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight ng isang charity ball. Pagkatapos, dahan-dahan niyang tiningnan ang sarili niyang mga kamay. Puno ng paltos, nangingitim ang mga kuko at amoy matapang na sabon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pasensya na po, sir, pero baka nagkakamali kayo. Ako po si Marie, labandera lang po rito. Malayo po ako sa magandang madam na yan. Sagot ni Marie sa wikang Taglish. Pilit na ginagaya ang punto ng mga taong lumaki sa hirap. Pinagmasdan siyang mabuti ng mga lalaki. Tiningnan ang kanyang madungis na mukha at ang gusot-gusot niyang damit. Pagkalipas ng ilang segundong tila isang kawalang hanggan, umiling ang isa sa kanila. Tama ka. Imposibleng mapunta ang asawa ng isang bilyonaryo sa lugar na ganito kabaho. Tara na. Nang makaalis ang mga ito, napasandal si Marie sa pinto at huminga ng malalim. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam niyang hindi titigil si Mateo sa paghahanap sa kanya. Hindi dahil sa mahal siya nito, kundi dahil gusto nitong masiguro na wala siyang bitbit na anumang alas laban sa kanya. Kinabukasan, inutusan siya ni Aling Beta na maghatid ng mga bagong plansang tuxedo sa isang marangyang hotel sa Makati. Ito ang paboritong hotel ng mga elitista. Ang lugar kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto.
Habang hila-hila ni Mari ang isang rack ng mga damit, nakayuko lamang siya. Pilit na itinatago ang mukha sa ilalim ng isang kupas na sombrero. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Sa paglabas niya mula sa service elevator, isang pamilyar na halakhak ang bumasag sa katahimikan ng hallway. Huminto ang mundo ni Mari. Ang boses na yon ay kabisado ng bawat hibla ng kanyang pagkatao. I told you, babe, this suite is much better than the one in Forbes Park. Mas private, ani Mateo. Ang boses ay puno ng pagnanasa. True. And no annoying wife to ruin the mood. Sagot ng isang babaeng may matinis na boses. Si Chloe, ang dating sekretarya na ngayon, ay nakasabit na sa braso ni Mateo na parang isang mamahaling palamuti. Hindi na nagawang umiwas ni Marie. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng hallway. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Mateo. Ang gulat na mabilis na napalitan ng isang mapang uyam ng ngiti. Si Chloe naman ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa na tila nakakita ng isang peste sa loob ng isang 5 bituing hotel. Well, look who's here. Ang ex-missus kong akala mo ay kung sinong matapang nung pinalayas ko, ngayon ay tagabitbit na lang ng maruruming damit ng ibang tao. Pangungutya ni Mateo, ang bawat salita ay tila isang sampal na nag-iwan ng init sa pisngi ni Marie. Mateo, is that her? She looks greasy. Amoy Zonrox siya, babe, sabi ni Chloe habang nagtatakip ng ilong gamit ang kanyang kamay na puno ng diamante. Hindi sumagot si Marie. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Hawak ang rack ng mga damit ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Ang galit sa loob niya ay tila isang bulkan na handang sumabog. Ngunit pilit niya itong pinakalma. Alam mo, Marie, mukhang bagay ka naman sa trabaho mo. Diyan ka naman talaga galing, di ba? Sa dumi. Kinuha ni Mateo ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pirasong barya at lukot na 20 pesos. O yan, tip mo. Dagdag mo sa pambili ng sabon mo para naman mabawasan ang lansa ng katawan mo. Inihagis ni Mateo ang mga barya sa sahig. Ang tunog ng mga metal na tumatama sa carpet at gumugulong patungo sa paanan ni Marie ay tila isang hiyaw ng pangiinsulto. Tumawa ng malakas ang dalawa bago nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanilang suite. Dahan-dahang lumuhod si Marie sa sahig. Isa-isa niyang pinulot ang mga barya. Hindi siya umiyak. Wala ni isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, bawat baryang nararamdaman niya sa kanyang palad ay tila isang bala na itinatago niya para sa tamang panahon. Salamat sa tip, Mateo. Bulong ni Marie sa sarili. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Nang tumayo siya, lumingon siya sa direksyon kung saan naglakad ang dalawa. Sa sandaling iyon, saktong lumingon din si Mateo. Tila gustong huling sulyapan ang pagkawasak ng dating asawa. Ngunit hindi isang babaeng wasak ang nakita niya. Nakita niya si Marie na nakatayo ng tuwid, hawak ang mga barya, at isang maliit, misteryosong ngiti ang nakapinta sa mga labi nito. Isang ngiti na hindi para sa pasasalamat, kundi para sa isang panalong hindi pa nakikita ng kalaban. Isang kakaibang kilabot ang gumapang sa batok ni Mateo. Sa kabila ng marangyang paligid, bigla siyang nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na takot. Ang mga mata ni Marie ay tila hindi na ang mga matang dati ay puno ng pagsamo. Ang mga ito ay tila mga mata ng isang maninila na tahimik na nagmamasid sa kanyang biktima. Bakit ba ang isang taong wala nang natira ay mas nakakatakot kaysa sa isang taong nasa rurok ng kapangyarihan? O sadyang ang katahimikan bago ang unos, ang pinakamapanganib na bahagi ng laban? Ang 5 pisong barya na itinapon ni Mateo sa sahig ng hotel ay nakapatong ngayon sa ibabaw ng kanyang lumang laptop. Sa loob ng madilim na kwarto ni Marie, ang barya ay kumikinang sa ilalim ng asul na liwanag ng screen, tila isang maliit na tropeo ng kanyang pagtitiis. Bawat kusing ay may halaga, bawat pangungutya ay may kapalit. Sinimulan ni Marie ang pagpindot sa mga keys. Ang tunog ng kanyang mabilis na pag-type ay ang tanging musika sa loob ng silid.
Isang ritmo na puno ng galit at talino. Hindi lang basta pera ang kinuha niya mula sa mga Hernandez. Kinuha niya ang tiwala ng mga taong nakapaligid sa kanila. Mr. Lim, ang pinakamatandang kaibigan at investor ni Mateo, bulong ni Mari sa sarili habang binubuksan ang isang file na matagal na niyang itinatago. Isang tradisyonal na insik, ayaw sa iskandalo, ayaw sa manloloko. Sa loob ng 8 taon, natuklasan ni Marie na si Mateo ay gumagawa ng 2 set ng libro para sa Hernandez Global. Ang isa ay para sa mga investor at ang isa ay ang tunay na kalagayan ng kumpanya na puno ng utang dahil sa marangyang lifestyle ni Mateo at ng kanyang ina. Gamit ang isang encrypted email, ipinadala ni Marie ang mga dokumentong ito kay Mr. Lim. Hindi bilang si Marie, kundi bilang isang anonymous whistleblower. Kinabukasan, sa itaas na palapag ng Hernandez Tower, ang hangin ay tila nababalot ng kuryente sa tindi ng tensyon. Ang malalaking bintana na gawa sa salamin ay nagpapakita ng kagandahan ng Makati. Ngunit sa loob ng boardroom, ang lahat ay tila guguho na. What do you mean you're withdrawing your investment, Mr. Lim? We have a contract. Ang sigaw ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kaba. Ang matandang negosyante ay tumayo ng may dignidad. Ang kanyang mukha ay tila gawa sa bato. I don't do business with people who lie to their partners, Mateo. I received the file. Your numbers don't match. Ang tiwala. Parang salamin. Kapag nabasag, hindi na pwedeng idikit. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa likod ni Mr. Lim ay tila isang hatol ng kamatayan para sa bagong proyekto ni Mateo. 5 bilyong piso ang biglang naglaho sa loob ng 1 oras. Pumasok si Doña Aurora sa opisina. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala na pilit niyang itinatago sa likod ng makapal na makeup. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa mamahaling alpombra ay puno ng diin. Mateo, ano ang nangyayari? Sinasabi ng accounting na may nag-leak ng ating private ledger. Ang boses ni Aurora ay pumiyok sa takot. Sino ang gagawa nito? Sino ang nakakaalam ng password ng mainframe? Napaupo si Mateo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko alam, Mama. I changed the security last month. Tanging ang executive board lang ang may access. No, ang malamig na sabi ni Aurora habang nakatingin sa malayo. May traitor sa loob ng kumpanyang ito. May isang anino na sumusunod sa atin at sisiguraduhin kong malalaman ko kung sino siya bago pa niya tayo tuluyang maubos. Habang nangyayari ang gulo sa Makati, si Marie ay nasa likod ng laundry shop. Kumakain ng isang pandesal na may palamang asukal, ang tanging luho na kaya niyang ibigay sa sarili sa araw na yon. Isang maliit na batang lalaki, ang anak ng kanyang kasamahan sa trabaho, ang lumapit sa kanya na may dalang basag na laruang kotse. Ate Marie, ayaw na pong umandar. Malungkot na sabi ng bata. Kinuha ni Marie ang laruan. Gamit ang isang maliit na sipit, inayos niya ang maliit na spring sa loob nito. Sa isang saglit, muling umandar ang kotse. Napangiti ang bata at niyakap siya. Ito ang kanyang golden moment. Sa kabila ng pagiging arkitekto, ng pagkawasak ng iba, nananatili ang kanyang kakayahang bumuo at mag-ayos ng mga bagay na mahalaga. Ngunit ang nangiting iyon ay mabilis na naglaho nang makita niya ang isang itim na van na dahan-dahang dumadaan sa harap ng laundry shop. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang sasakyang iyon. Ang bintana nito ay bahagyang bumaba. Sapat na para makita ni Marie ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya, mga matang puno ng pagkilala. Naramdaman ni Marie ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang unang bitak sa kaharian ni Mateo ay nagawa na niya, ngunit tila ang pader na itinatayo niya para protektahan ang sarili ay nagsisimula na ring mayumak. Sino ang nagmamasid sa kanya mula sa dilim?
At hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagiging anino bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang laro. Ang cliffhanger ng buhay niya ay tila mas mapanganib kaysa sa anumang financial crisis. Isang mensahe ang biglang lumitaw sa kanyang cellphone mula sa kanyang lihim na kasama. Mari, mag-ingat ka. May nag-hire ng private investigator at hindi si Mateo ang nag-utos, kundi si Doña Aurora. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa paglipas ng panahon. Ang iba ay sadyang natatabunan lang ng mga bagong sakit. Ang talinghagang ito ang bumabalot sa isipan ni Marie habang pilit niyang ikinukuskos ang isang maliit na pranela sa loob ng palanggana. Ang pranelang iyon, na pag-aari ng sanggol ng kanyang kapitbahay, ay kulay asul, kaparehong-kapareho ng kulay na pinili niya para sa nursery room na binuo niya sa loob ng mansyon 7 taon na ang nakalilipas. Isang silid na puno ng pag-asa, ngunit nanatiling sarado at puno ng alikabok hanggang sa araw na pinalayas siya. Naramdaman ni Marie ang biglang pagpihit ng kanyang sikmura, ang malansang amoy ng sabon at ang init ng singaw mula sa kumukulong tubig sa tabi niya ay tila naging isang lagusan patungo sa isang gabing pilit niyang ibinabaon sa limot. Mateo, please, sumagot ka. Masakit na talaga ang tiyan ko. Sa kanyang gunita, naririnig niya ang sarili niyang boses na nanginginig habang hawak ang telepono sa loob ng isang madilim na kwarto. Labas-pasok ang kanyang hininga sa tindi ng kirot. Ngunit sa kabilang linya, tanging ang malakas na tugtugan ng isang marangyang party at ang tawanan ng mga babae ang kanyang narinig. Marie, stop being so dramatic. Anniversary ng kumpanya ngayon. I can't just leave because you have a stomach ache. Uminom ka ng gamot at matulog. Ang malamig na sagot ni Mateo bago nito pinatayan ng tawag ang asawa. Noong gabing iyon, mag-isa si Marie na nagmaneho patungo sa ospital habang ang dugo ay dahan-dahang umaagos sa kanyang mga hita. Nanunuot sa puting upuan ng sasakyan. Doon, sa ilalim ng malamig at nakakasilaw na ilaw ng emergency room, nalaman niyang wala na ang kanyang anak. Ang sanggol na 3 buwan niyang iningatan, ang kaisa-isang bagay na sa tingin niya ay magbubuklod sa kanila ni Mateo, ay pumanaw nang hindi man lang nasisilayan ang mukha ng amang mas pinili ang alak at palakpakan ng ibang tao. Marie, ano ba? Matutunaw na yang damit sa kuskus mo. Ang bulyaw ni Aling Beta na siyang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nabitiwan ni Marie ang pranela. Napansin niyang ang kanyang mga knuckles ay mapuputi na at nanginginig. Ang kanyang pisngi ay basa, hindi dahil sa tilamsik ng tubig, kundi dahil sa mga luhang kusa nang lumabas mula sa kanyang mga matang tuyo na sana sa galit. Pasensya na po, Aling Beta. Napuwing lang. Ang paos na sagot ni Marie habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang dulo ng kanyang basang tapis. Huwag mo akong lokohin, bata ka. Alam ko ang itsura ng taong namatayan ng pag-asa, sabi ng matanda habang inilalapag ang isang basong tubig sa tabi ni Marie. Magpahinga ka muna. Kanina ka pa dyan. Baka pati ikaw ay matunaw na. Pagdating ng gabi, sa gitna ng katahimikan ng kanyang maliit na silid, kinuha ni Marie ang isang maliit na kahon ng sapatos mula sa ilalim ng kanyang higaan. Sa loob nito ay walang sapatos, kundi isang piraso ng ultrasound image na halos malabo na ang print at isang maliit na asul na medyas na hindi man lang nagamit. Hinaplos niya ang asul na tela. Ang bawat hibla nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat gabing umiyak siya ng patago. Habang si Mateo ay natutulog sa kabilang panig ng kama, walang pakialam sa pangungulila ng kanyang asawa. Ang golden moment na ito, ang pagyakap niya sa alaala ng kanyang anak, ay ang nagpapatibay sa kanyang desisyon. Hindi lang ito tungkol sa perang ninakaw sa kanya o sa dignidad na tinapaktapakan. Ito ay para sa katarungang ipinagkait sa isang inosenteng buhay na binaliwala ng sariling ama. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi sapat na mawala ang pera mo, Mateo. Gusto kong maramdaman mo ang mawalan ng lahat ng dahilan
para mabuhay. Habang nakatitig sa dilim, muling gumapang ang isang kakaibang pakiramdam sa batok ni Marie. Ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa maliit na butas ng kanyang bintanang yero. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste ng kuryente, nakaparada ang pamilyar na itim na van. Ngunit sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto sa likod. Isang lalaking matangkad, suot ang isang itim na trench coat sa kabila ng init ng panahon, ang bumaba. Hindi ito ang itsura ng isang tauhan ni Mateo. Hindi rin ito ang private investigator ni Doña Aurora. Ang lalaki ay tumingin ng diretso sa bintana ni Mari. Tila alam na alam niya kung nasaan ang babae sa loob ng kadiliman. Itinaas nito ang kanyang kamay at may ipinakitang isang bagay, isang maliit na silver na kwintas na may pendant na krus. Nanlaki ang mga mata ni Marie. Ang kwintas na yon, iyon ang suot niya noong gabing mawala ang kanyang anak. Nawala ang kwintas na yon sa ospital at kailanman ay hindi na niya nahanap. Paano napunta ang kwintas na yon sa lalaking ito? At ano ang kinalaman ng nakaraan niya sa taong kanina pa siya sinusundan sa gitna ng kanyang pagtatago? Ang kaba sa dibdib ni Marie ay hindi na dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa posibilidad na ang lihim na itinatago niya ay may iba pang nakakaalam. Isang anino mula sa nakaraan na hindi niya inaasahang magpapakita sa oras ng kanyang pinakamalaking laban. Saan mo nakuha yan? Ang tinig ni Marie ay halos isang bulong na lamang, ngunit ang bawat pantig ay may kasamang himagsik at panginginig. Hindi na niya alintana ang putik na humahaplos sa kanyang mga paa habang naglalakad siya palabas ng kanyang silid, diretso sa madilim na eskinita kung saan nakatayo ang lalaki. Ang malamig na hanging dala ng gabi ay humahampas sa kanyang basang blusa, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng takot na namumuo sa kanyang sikmura. Ang lalaki ay hindi kumibo ng mabilis. Ibinaba nito ang kanyang kamay at sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, aninag ang kanyang mukha. Isang mukhang may mga linya ng pagod, ngunit may matitigas na panga na tila gawa sa bakal. Siya si Lucas, ang dating punong tagatuos ng ama ni Mateo, ang taong biglang naglaho 7 taon na ang nakalilipas matapos siyang baligtarin at ipakulong ni Mateo sa isang kasong hindi naman niya ginawa. Natagpuan ko ito sa sahig ng sasakyan mo noong gabing iyon, Mari. Noong gabing iniwan ka ng asawa mong nag-iisa habang nakikipaglaban ka para sa buhay ng anak mo. Ang boses ni Lucas ay malalim, parang isang malungkot na himig na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Napaatras si Marie. Ikaw ang kumuha sa akin sa kalsada. Hindi mo na siguro maalala dahil sa tindi ng sakit mo noon. Hinatid kita sa ospital at binuhat kita hanggang sa emergency room dahil walang ibang tumutulong sa'yo. Nang bumalik ako para tingnan ka, pinalayas ako ng mga tauhan ni Doña Aurora. Sabi nila, wala raw dapat makaalam na nagkaroon ng komplikasyon ng asawa ng isang Hernandez. Pagkukwento ni Lucas habang dahan-dahang iniaabot ang kwintas kay Marie. Nang dumampi ang malamig na metal ng kwintas sa palad ni Marie, tila bumalik sa kanya ang lahat ng init ng luhang ibinuhos niya sa ospital. Ito ang kanyang golden moment, isang pagkilala na hindi pala siya tunay na nag-iisa sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. May isang saksi sa kanyang pagdurusa at ang saksing iyon ay narito na ngayon sa kanyang harapan. Bakit ka narito, Lucas? Bakit ngayon lang? Tanong ni Marie. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa kabila ng panghihina. Dahil tulad mo, Marie, naghintay din ako. 8 taon kong pinanood kung paano sirain ni Mateo ang lahat ng pinaghirapan ng ama niya. At alam ko ang ginagawa mo sa kanilang financial system. Hindi mo kayang mag-isa ang huling hakbang, architect. Kailangan mo ng taong marunong magbukas ng mga pinto na hindi mo kayang maabot mula sa labas, anang lalaki. Dahan-dahang lumapit si Lucas. Ang kanyang anino ay tumabing sa maliit na katawan ni Marie.
May hawak akong mga dokumento na magpapatunay na hindi lang pagnanakaw ang ginawa ni Mateo. May mga illegal na transaksyon siya na pwedeng magpabulok sa kanya sa kulungan habang buhay. Pero kailangan nating mag-ingat dahil alam na ni Doña Aurora na may gumagalaw sa kanilang anino. Sa sandaling iyon, isang mabilis na pagpaspas ng ilaw mula sa isang sasakyan ang dumaan sa dulo ng eskinita. Sabay na napatingin ang dalawa. Mabilis na hinila ni Lucas si Mari sa likod ng isang malaking tambak ng mga lumang gulong. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa bibig ng babae para manatili itong tahimik. Narinig nila ang mahina at dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong sa basang semento. Ang itim na van ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may bumabang lalaki na may dalang flashlight. Ang sinag ng ilaw ay tumama sa pader na ilang pulgada lamang ang layo sa kanilang kinatatawanan. Sigurado akong dito siya pumasok. Ang boses ng isang lalaki ay narinig nila, malamig at mekanikal. Ang boses ng isang taong sanay sa paghahanap ng mga taong ayaw matagpuan. Naramdaman ni Mari ang mabilis na tibok ng puso ni Lucas sa kanyang likuran. Sa gitna ng panganib, isang kakaibang pakiramdam ng seguridad ang pumasok sa kanya. Hindi na siya ang nag-iisang arkitekto ng kanyang kapalaran. Ngayon, may katuwang na siya. Ngunit ang tanong ay nananatili. Hanggang kailan sila makakapagtago sa mga mata ni Doña Aurora? At sapat na ba ang kanilang pagsasama para itumba ang isang imperyong itinayo sa dugo at kasinungalingan? Ang flashlight ay dahan-dahang tumutok sa direksyon ng kanilang tinitirhan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habang buhay na paghihintay. "Boss, wala rito. Baka nagkamali lang ang nakakita." Ang sigaw ng lalaki bago bumalik sa sasakyan. Nang makaalis ang van, humarap si Lucas kay Mari. "Hindi na ligtas dito. Kailangan mo nang umalis bago mag-umaga." Mari looked at her small room, the place where she started her rebirth. She knew Lucas was right. The fire of justice had been lit, and there was no turning back. Hindi na sumikat ang araw para kay Mari sa maliit na silid sa tabi ng Riles. Bago pa man mag-abot ang liwanag at dilim, dinala siya ni Lucas sa isang apartment sa kailaliman ng Maynila. Isang lugar na luma, amoy alikabok, ngunit sapat na para maging kuta ng kanilang planong paghihiganti. Ang bawat hakbang ni Marie sa hagdanang kahoy na lumalutong sa bawat tapak ay tila pag-akyat sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. "Ito ang Project Blue Horizon, Marie," ani Lucas habang inilalatag ang mga blueprint sa isang mesang gawa sa Nara. Isang pekeng land development project sa Cavite. Mukhang totoo, amoy totoo, at higit sa lahat, ito ang magiging mitya ng tuluyang paglubog ni Mateo. Sa loob ng opisina ni Mateo sa Makati, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Wala na ang dating halimuyak ng tagumpay. Ang tanging nalalasahan ni Mateo ay ang pait ng kape at ang asim ng sariling pawis. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod. Pilit na binabasa ang mga ulat ng pagkalugi. Ang 5 bilyong pisong nawala ay tila isang malalim na hukay na unti-unting lumalamon sa kanyang pangalan. "Sir, may nagpadala po nito, isang private invitation para sa bidding ng Blue Horizon." Ang boses ng kanyang sekretarya ay nanginginig. "Sabi ng source natin, ito ang magliligtas sa kumpanya. Double ang return of investment sa loob lang ng 6 na buwan." Kinuha ni Mateo ang envelope. Habang binabasa niya ang mga detalye, isang muling pagsilip ng kislap ang nakita sa kanyang mga mata. Ang kislap ng kasakiman. Hindi niya alam na ang bawat salita sa dokumentong yon ay maingat na pinili ni Mari sa loob ng madilim na apartment. Ang bawat numero ay isang patibong na binuo mula sa 8 taon niyang pag-aaral sa kahinaan ng asawa. "Kailangang makuha natin ito, Ma," ani Mateo kay Doña Aurora, na noon ay nakaupo sa gilid ng bintana, tila isang reynang nawalan ng kaharian. "Ito na lang ang tanging paraan para mabawi natin ang nawala ni Mr. Lim." "Sigurado ka ba dyan, Mateo?" ang tanong ni Aurora.
Ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Bakit parang masyadong madali? Sa gitna ng gulo natin, biglang may lilitaw na ganito? Dahil ito ang swerte natin. Hindi pwedeng matalo ang mga Hernandez. Ang bulyaw ni Mateo, ang kanyang pride, ay mas malakas pa kaysa sa kanyang luhika. Sa kabilang dako ng lungsod, habang pinapanood ni Marie ang paggalaw ng cursor sa kanyang computer, naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Lucas. Nagdala ito ng isang tasa ng mainit na tsa. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng silid. Gagawin niya. Alam ko ang takbo ng utak niya. Ang bulong ni Marie, ang kanyang mga mata, ay nakatitig sa profile ni Mateo sa social media. Isang larawang kuha noong huling party nila, kung saan mukhang masayang-masaya ito habang siya ay nasa sulok lang. Dahan-dahang kinuha ni Marie ang tasa at sa isang sandali, huminto ang kanyang mundo. Napansin niyang ang kamay ni Lucas ay may mga bakas ng peklat. Mga peklat mula sa loob ng bilangguan. Ito ang kanyang golden moment. Isang tahimik na pagkilala sa sakripisyo ng lalaking ito. Hindi lang pala siya ang may sugat. Sa gitna ng gera, nakakita siya ng isang taong marunong ding magmahal sa kabila ng sakit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Lucas, isang maliit na pasasalamat na hindi na kailangan ng mga salita. Lucas, pagkatapos nito, ano na? Ang tanong ni Marie. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng katiyakan. Pagkatapos nito, Marie, gigising ka na. Hindi na kailangang lumingon sa likod. Ang sagot ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng unti-unti nang bumabangon mula sa abo. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng tumunog ang cellphone ni Lucas. Isang text mula sa loob ng kumpanya ni Mateo. Ang mukha ni Lucas ay biglang naging seryoso. Marie, naglabas na siya ng pondo, pero hindi lang pondo ng kumpanya ang ginamit niya. Ani Lucas. Ginamit niya pati ang titulo ng lupain ng inang bayan nila, ang ancestral house ng mga Hernandez sa Ilocos. Itinaya niya ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marie. Alam niyang iyon ang pinakaimportanteng pag-aari ni Doña Aurora. Ang lupang iyon ang simbolo ng kanilang dangal. Kapag nawala iyon, wala nang ititira sa kanila, kundi ang putik na ipinatikim nila sa kanya. Selyado na ang tadhana niya. Ang malamig na sabi ni Marie, ngunit habang naghahanda sila sa huling pag-atake, isang hindi inaasahang balita ang lumabas sa balita. Isang malaking sunog ang nagaganap sa dating laundry shop kung saan nagtatrabaho si Marie. Ang kaba sa dibdib ni Marie ay muling bumalik. Si Aling Beta? Ang mga batang kaibigan niya roon? Bakit kailangang may madamay na inosente sa kanyang laban? O ito ba ay isang babala mula kay Doña Aurora na alam na niya kung nasaan ang architect? Ang cliffhanger ng gabing iyon ay hindi ang perang itataya ni Mateo, kundi ang buhay na maaaring mawala sa likod ng apoy na sadyang sinilaban para ilabas ang anino sa dilim. Ang dumi ay hindi nadadaan sa bango ng pabango. Kahit anong ligo mo, Aurora, amoy abo ka pa rin. Ito ang bulong ng konsensya ni Doña Aurora habang nakatitig siya sa salamin ng kanyang malaking vanity mirror. Maingat niyang inilalapat ang makapal na foundation sa kanyang mukha. Pilit na tinatakpan ang mga kulubot na dala ng puyat at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kabila ng marangyang silid, tila nanunuot pa rin sa kanyang ilong ang amoy ng sunog na plastik at telang galing sa laundry shop na ipinatupok niya kagabi. Para sa kanya, ang pagsunog sa lugar na yon ay hindi krimen. Ito ay pest control, isang paraan para palabasin ang daga na nagtatago sa dilim. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, nakita niya ang isang babaeng ang tanging natitirang sandata ay ang kanyang pangalan na unti-unti na ring nadudungisan. Doña Aurora, handa na po ang sasakyan para sa charity gala. Ang boses ng kanyang katulong ay narinig mula sa labas ng pinto, puno ng takot.
Susunod ako. Siguraduhin mong nakahanda ang aking emerald set. Gusto kong makita ng lahat na ang mga Hernandez ay hindi nayayanig ng maliliit na aberya. Ang tugon niya, ang boses ay matigas at puno ng pekeng autoridad. Sa loob ng hotel ballroom, ang kislap ng mga chandelier ay tila nakikipagkumpetensya sa ningning ng mga hiyas ng mga panauhin. Ngunit sa likod ng mga ngiti at bati, nararamdaman ni Aurora ang mga matatalas na tingin at bulungan ng kanyang mga kauri. Ang balita tungkol sa pag-urong ni Mr. Lim ay mabilis na kumalat na parang lason. Aurora Hiha, narinig ko ang balita. Mukhang may maliit na problema ang kumpanya nyo. Ang tanong ni Senyora Consuelo, ang karibal niya sa loob ng ilang dekada. Ang ngiti nito ay tila isang hiwa ng kutsilyo. Maliit na ingay lang yon, Consuelo. Isang restructuring. Alam mo naman ang negosyo, parang gulong. Sagot ni Aurora habang humahawak ng mahigpit sa kanyang baso ng champagne hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ngunit ang rurok ng kanyang kahihiyan ay dumating ng i-anunsyo. Ang grand benefactor ng gabing iyon. Inaasahan ni Aurora na ang pangalan niya ang tatawagin tulad ng dati. Ngunit ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng may ibang pangalan. Ang ating pinakamalaking donasyon para sa gabing ito ay nagmula sa The Blue Horizon Foundation na naglalayong tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Nanigas si Aurora sa kanyang kinauupuan. Blue Horizon. Ang pangalan ng proyektong itinataya ni Mateo ang lahat. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod. Hindi lang pala negosyo ang kinakalaban nila, pati ang kanilang social standing ay dahan-dahan nang kinukuha ng aninong ito. Higit na masakit ang sumunod na nangyari. Isang sobre ang iniabot sa kanya ng isang waiter nang galing daw sa isang tagahanga. Nang buksan niya ito sa ilalim ng mesa, bumagsak ang kanyang puso. Sa loob ay may isang piraso ng uling na galing sa nasunog na laundry shop at isang maliit na papel na may sulat kamay. Hindi lahat ng apoy ay nakakamatay ng kaaway. Ang ibang apoy ay nagsisilbing tanglaw para mas lalo kayong makita sa dilim. Ito ang golden moment ni Doña Aurora, ang sandaling na pagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ay isang maskara lamang na gawa sa marupok na papel. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lang dahil sa pera, kundi dahil sa isang matinding hiya, ang pinakamalaking kasalanan sa kanyang mundo. Pag-uwi sa mansyon, dinatnan niya si Mateo na nakalugmok sa sofa, may hawak na baso ng alak at nakatitig sa kawalan. Ang dati nitong makisig na anyo ay naglaho na, pinalitan ng isang lalaking tila pasan ang buong mundo. Wala na. Ang Blue Horizon. Sinabi ng bangko na ang mga pirma sa titulo natin ay kailangang dumaan sa forensic audit. May nag-file ng reklamo. Hindi raw atin ang lupang itinaya ko. Ang boses ni Mateo ay basag, puno ng kawalan ng pag-asa. Lumapit si Aurora at malakas na sinampalang kanyang anak. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay tila isang putok ng baril sa tahimik na gabi. Huwag kang umiyak na parang bata, Mateo. Kung hindi natin madaan sa pera, dadaanin natin sa dahas. Hanapin mo ang babaeng yon. Ngayon din. Ang sigaw ni Aurora, ang kanyang mukha ay tila isang demonyong lumabas mula sa kanyang mamahaling balat kayo. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, ang lahat ng ilaw sa mansyon ay biglang namatay. Sa gitna ng kabuuang kadiliman, isang pamilyar na himig ng isang lullaby ang narinig nilang tumutugtog mula sa intercom ng bahay, ang kantang madalas kantahin ni Marie noong siya ay buntis pa. Sino ang may kontrol sa loob mismo ng kanilang tahanan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Aurora kapag ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal at ang tanging natira ay ang kanyang halimaw na pagkatao. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi lang tungkol sa pagbagsak ng kumpanya, kundi ang panganib na dala ng isang desperadong ina na handang pumatay para lang hindi mapahiya.
Itigil mo ang ingay na yan, Marie. Alam kong ikaw yan. Lumabas ka at harapin mo ako. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ng mansyon, basag at puno ng desperasyon. Sa gitna ng karimlan, ang tanging nagbibigay ng tunog ay ang mapait at malungkot na himig ng lulabay na nagmumula sa bawat sulok ng bahay. Ang bawat nota ng musika ay tila isang daliri na humahaplos sa mga lihim na sugat ng pamilya Hernandez. Sa kabilang dako, sa loob ng isang abandonadong security room na ilang metro lang ang layo mula sa mansyon, nakaupo si Marie sa harap ng mga monitor. Ang kanyang mukha ay naiilawan ng asul na liwanag ng mga screen na nagpapakita ng bawat galaw ni na Mateo at Aurora. Nakita niya si Mateo na nakaluhod sa gitna ng sala, nakatakip ang mga kamay sa kanyang mga tainga. Tila pilit na tinatakasan ang isang multo na hindi niya nakikita. Marie, patawad. Itigil mo na ito. Ang mahinang pagsamo ni Mateo na narinig ni Marie sa pamamagitan ng mga haked na mikropono. Isang mapait na alaala ang bumalik kay Marie. Naalala niya ang gabing nagmakaawa rin siya kay Mateo sa mismong silid na iyon. Noong gabing iyon, madilim din. At ang tanging hiling niya ay ang hawakan nito ang kanyang kamay habang iniinda niya ang sakit ng mawalan ng anak. Ngunit ang nakuha niya noon ay ang malamig na likod ng kanyang asawa at ang utos na huwag maging madrama. Ngayon, ang gulong ay umikot na. Ang katahimikan na dati ay naging sandata laban sa kanya ay siya na niyang sandata laban sa kanila. Dahan-dahang hinawakan ni Marie ang mikropono ng intercom. Ang kanyang hininga ay mabigat. Ang kanyang puso ay tumitibok nang may kasamang kakaibang kalmado. Hindi ako ang gumagawa nito sa inyo, Mateo. Ang sarili ninyong mga anino ang bumabalik para maningil. Ang boses ni Marie ay lumabas sa intercom, malamig at walang emosyon. Tila nanggagaling sa kabilang mundo. Marie, nasaan ka? Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Ang sigaw ni Aurora habang pilit na kinakapa ang dingding para mahanap ang emergency flashlight. Ang kulungang tinutukoy mo, Aurora, ay ang mansyong yan na puno ng kasinungalingan. Wala na kayong pera, wala na kayong kumpanya. At ngayon, pati ang inyong katinuan ay dahan-dahan nang kinukuha ng dilim. Patuloy ni Marie. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling napagtanto niya na ang lalaking dati ay tinitingnan niya bilang isang Diyos ay isa lamang palang nanginginig na duwag sa harap ng katotohanan. Nakita niya sa screen ang pagbagsak ng balikat ni Mateo. Wala na ang makisig na bilyonaryo. Ang natira na lamang ay isang anino ng isang taong nabuhay sa panlalamang. Ngunit sa gitna ng kanilang paghaharap sa dilim, isang hindi inaasahang pangyayari ang nakita ni Marie sa isa sa mga monitor. Isang grupo ng mga lalaking nakauniporme, mga pulis at NBI agents ang dahan-dahang pinalilibutan ang mansyon. Hindi si Marie ang tumawag sa kanila. Lucas, ano ito? Bakit narito ang mga pulis? Tanong ni Marie sa kanyang kasama. Hindi na natin kailangang hintayin ang forensic audit, Marie. May nag-leak ng video ng pagsunog ni Aurora sa laundry shop at kasama na rin doon ang mga ebidensya ng money laundering ni Mateo na ipinadala ng isang insider kanina lang. Paliwanag ni Lucas, ang kanyang boses ay may halong babala. Naramdaman ni Marie ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Kung mahuhuli ang dalawa ngayon, baka madamay din siya sa investigasyon dahil sa pag-hack sa system. Kailangan na niyang umalis. Kailangan na niyang bitawan ang huling hibla ng kanyang ugnayan sa lugar na ito. Tapos na ang laro, Mateo. Aurora. Paalam. Ang huling sabi ni Marie bago niya pinatay ang lahat ng system. Muling nagliwanag ang mansyon nang bumalik ang kuryente. Saktong pagpasok ng mga awtoridad sa dambuhalang pinto. Nakita ni Marie sa huling pagkakataon ang mukha ni Aurora na puno ng panlulumo habang pinapoposa ng posas at si Mateo na wala ng lakas para tumayo.
Mabilis na nilisan ni Mari at Lucas ang hideout. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga bituin, nararamdaman ni Mari ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bigat ng 10 taon ay tila naglaho na. Ngunit nang makarating sila sa kanilang sasakyan, isang figura ang nakatayo sa tabi nito. Isang babaeng pamilyarang anyo, suot ang isang itim na belo. Nang iangat nito ang kanyang mukha, nanlaki ang mga mata ni Marie. Ito ang babaeng akala niya ay matagal nang wala sa buhay nila. Ang tanging tao na nakakaalam ng pinakamalalim na lihim ni Doña Aurora na maaaring magpabago sa lahat ng alam ni Marie tungkol sa kanyang sariling pamilya. Sino ang babaeng ito na biglang lumitaw sa gitna ng tagumpay ni Marie? At anong bagong unos ang dala niya na maaaring mas malakas pa kaysa sa gerang kakatapos lang? Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi na tungkol sa paghihiganti kay Mateo, kundi ang pagtuklas sa isang katotohanang matagal na itinago sa ilalim ng mga pundasyon ng pamilya Hernandez. Hindi ka lang isang asawang itinapon, Mari. Ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kinuha nila. Ang boses ng babaeng nakabilo ay parang isang malamig na haplos ng hangin sa gitna ng masukal na gabi. Dahan-dahan niyang inalis ang telang nakatakip sa kanyang mukha. At doon ay tumambad ang isang mukhang puno ng peklat ng nakaraan. Si Elena. Siya ang dating mayordoma ng mga Hernandez na balita ay namatay sa isang sunog 20 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod, ngunit may ningning ng katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Napahawak si Marie sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawlan ng kanyang mga ribcage. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang palasong tumama sa gitna ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 10 taon, naniwala siya na siya ay isang swerteng mahirap na pinili ng isang prinsipe. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya mula kay Doña Aurora. Ano ang ibig mong sabihin, Elena? Ang tanong ni Marie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Ang tatay mo, Marie. Siya ang orihinal na partner ng asawa ni Aurora. Pinatay nila ang tatay mo sa pamamagitan ng isang planadong aksidente para makuha ang lahat ng shares ng kumpanya. At ikaw, na sanggol pa noon, ay itinapon sa ampunan. Hindi ka pinili ni Mateo dahil mahal ka niya. Pinili ka niya dahil iyon ang utos ni Aurora, upang masiguro na ang nag-iisang tagapagmana ng tunay na pundasyon ng Hernandez Global ay mananatili sa ilalim ng kanilang mga paa, walang alam at madaling kontrolin. Pagkukwento ni Elena habang ang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang mga pisngi. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling naramdaman ni Marie na ang buong pundasyon ng kanyang buhay ay gawa sa buhangin. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang bawat paglunok niya ng hiyang ibinato sa kanya, ay bahagi ng isang mas malaking krimen. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kulubot na kamay ni Elena, isang koneksyon sa isang pamilyang hindi niya kailanman nakilala. Samantala, sa labas ng mansyon, ang ingay ng mga sirena ng pulis ay tila isang marahas na musika na naghuhudyat ng katapusan. Nakita ni Marie mula sa malayo kung paano kinaladkad si Mateo palabas. Ang kanyang tuxedo ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan habang sumisigaw ng mga salitang wala ng kabuluhan. Sa likod niya, si Doña Aurora ay naglalakad ng may pilit na dignidad. Ngunit ang bawat hakbang nito ay tila paglubog sa putika ng sarili nitong kahihiyan. Ang tore na itinayo ni Mateo sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Ang Hernandez Global ay opisyal ng isinailalim sa receivership dahil sa tindi ng mga ilegal na gawain. Sa loob lamang ng isang gabi, ang mga taong itinuring ang kanilang sarili na mga Diyos ay naging mga bilanggo ng kanilang sariling kasakiman. Kailangan nating pumunta sa SEC bukas ng umaga, Mari.
Ani Lucas, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hawak ni Elena ang mga orihinal na dokumento ng tatay mo. Hindi mo lang sila mapapabagsak. Kukunin mo ang nararapat na sayo. Tumango si Mari. Tumingin siya sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila nagbibigay ng bagong liwanag sa kanyang landas. Ang paghihiganti ay tapos na, ngunit ang laban para sa kanyang tunay na pagkatao ay nagsisimula pa lamang. Ang anino ng nakaraan ay dahan-dahan nang naglalaho, pinalitan ng isang liwanag na hindi na kailanman muling matatabunan ng kahit anong kasinungalingan. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan, isang huling mensahe ang natanggap ni Mari sa kanyang lumang cellphone, isang video clip mula sa isang hindi kilalang source. Sa video, makikita si Doña Aurora sa loob ng interrogation room. May binubulong na isang pangalan na nagpatigil sa mundo ni Mari. Hindi pa tapos ang lahat, Mari. Dahil hindi mo pa kilala ang tunay mong ama, ang kaba sa dibdib ni Mari ay muling bumangon. Kung hindi ang asawa ni Aurora ang kanyang ama, sino? At anong bagong panganib ang dala ng katotohanan ito sa kanyang bagong nahanap na kalayaan? Ang korona ay gawa lamang sa ginto, ngunit ang dangal ay gawa sa paninindigan. Ngayong wala na ang ginto niyo, ano na lang ang natira sa inyo? Ang bulong na ito ni Mari ay tila isang sumpa habang naglalakad siya sa malamig at madilim na pasilyo ng city jail. Ang amoy ng luma at basang semento ay humahalo sa amoy ng disinfectant, isang matinding kaibahan sa halimuyak ng mamahaling kandila sa mansyong dati niyang tinitirhan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang matunog at matatag na ritmo, ang ritmo ng isang taong hindi na tumatakbo, kundi lumalaban. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya si Mateo. Wala na ang mamahaling suit. Suot na niya ang isang kupas na orange na uniforme. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng takot. Nang makita niya si Marie, mabilis siyang lumapit sa salamin at pilit na kinuha ang telepono. Marie, makinig ka sa akin. Ang pagsamo ni Mateo, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon sa pamamagitan ng speaker. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang naman ang lahat ng iyon dahil sa pressure ni Mama. Mahal kita, Marie. Alam mo yan. Tulungan mo akong makalabas dito at ibabalik ko ang lahat sa'yo. Magpapakasal tayong muli. Bubuo tayo ng bagong buhay. Tumingin si Marie sa kanyang dating asawa. Nakita niya ang bawat linya ng kasinungalingan sa mukha nito. Ito ang lalaking itinuring niyang mundo, ngunit ang mundong iyon ay isa lamang palang mapanganib na ilusyon. Mateo, tumingin ka sa mga kamay mo. Ang malamig na sabi ni Marie. Ang mga kamay na yan ang nagtaboy sa akin sa ulan. Ang mga kamay na yan ang nagtapon ng cake na pinaghirapan ko. At ang mga kamay na yan ang pumatay sa huling pag-asa ko sa'yo nung gabing mawala ang anak natin. Huwag mo nang gamitin ang salitang mahal dahil nadudungisan lang ito sa bibig mo. Dahan-dahang lumuhod si Mateo sa kabilang panig ng salamin. Ang kanyang mga balikat ay nayuyugyog sa pag-iyak. Isang bilyonaryong dating kinatatakutan, ngayon ay nakaluhod sa paanan ng babaeng itinuring niyang basura. Ito ang kanyang golden moment. Hindi ang makitang naghihirap si Mateo, kundi ang maramdaman ni Marie na wala na itong kapangyarihan sa kanyang damdamin. Ang bawat luhang inilalabas ni Mateo ay hindi na nakakaantig sa kanyang puso. Tila ba ang mga ito ay mga patak na lamang ng ulan sa isang matibay na payong. Iniwan ni Marie si Mateo at nagtungo sa susunod na silid kung saan naghihintay ang tunay na arkitekto ng kanyang pagdurusa, si Doña Aurora. Sa kabila ng rehas, nanatiling nakataas ang noo ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga uling na nagbabaga sa galit. Akala mo ba ay nanalo ka na, Marie? Ang bungad ni Aurora, ang boses ay paos,
ngunit puno pa rin ng lason. Kahit anong yaman ang makuha mo, mananatili kang anak ng isang traidor. Akala mo ba ay si Arthur Hernandez ang tatay mo? Nagkakamali ka. Napahinto si Mary. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Ano ang ibig mong sabihin, Aurora? Sabihin mo ang totoo. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mga labi ng matanda. Lumapit siya sa rehas, sapat na para maamoy ni Mary ang amoy ng luma at mapait na kape sa kanyang hininga. Ang tatay mo ay ang taong matagal mo nang pinagkakatiwalaan, ang taong nagtago sa iyo sa dilim para magamit kalaban sa amin, ang taong kasama mo ngayon sa labas. Ang bulong ni Aurora na tila isang huling saksak sa likod ni Marie. Nabitawan ni Marie ang receiver ng telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito at ang pag-ugoy ng kable ay tila isang kampana na naghuhudyat ng isang bagong trahedya. Mabilis siyang lumabas ng visitation room. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Sa labas ng gate ng City Jail, nakatayo si Lucas sa tabi ng sasakyan. May hawak na isang payong para sa kanya dahil nagsisimula na namang pumatak ang ulan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng isang katotohanang hindi pa niya kayang bigkasin. Lucas, ang tawag ni Mary. Ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan kay Aurora ko pa malaman? Hindi sumagot si Lucas. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang payong at hinayaan ng ulan na pumatak sa kanilang mga mukha. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang litrato. Isang litrato ng isang batang babae na karga ng isang lalaking kamukhang kamukha niya noong kabataan niya. Dahil gusto kitang protektahan, Marie. Hindi ko gustong malaman mo na ang tatay mo ay ang taong naging dahilan kung bakit nawala ang lahat sa pamilya Hernandez. Hindi ako ang tagapagligtas mo, Marie. Ako ang nagsimula ng lahat ng gerang ito 20 taon na ang nakalilipas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng ulan sa kalsada. Sa gitna ng tagumpay ni Marie, laban sa mga Hernandez, isang mas malaking pader ang biglang humarang sa kanya. Sino nga ba si Lucas sa buhay niya? Isang bayani o ang tunay na kontrabida na gumamit lamang sa kanya para sa sarili nitong paghihiganti? At paano niya mahahanap ang tunay na kapayapaan kung ang bawat taong nakapaligid sa kanya ay may nakatagong maskara? Ang cliffhanger ng buhay ni Marie ay tila isang malalim na bangin. Ang pagluhod ng kanyang mga kaaway ay simula pa lamang pala ng isang mas masakit na pagtayo para sa kanyang sarili. Ang ulan ay hindi lamang naglilinis ng kalsada. Pinalalabas din nito ang amoy ng nabubulok na lupa, gaya ng mga lihim na pilit nating ibinabaon sa limot. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa balat ni Marie ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nakatayo pa rin siya sa harap ni Lucas, ang lalaking itinuring niyang anghel sa gitna ng impyerno. Ngunit sa ilalim ng malamig na buhos ng langit, ang mukha ni Lucas ay hindi na tagapagligtas. Siya ay isa na namang estrangherong may dalang sariling bagahe ng kasinungalingan. Anak kita, Marie. Iyan ang katotohanang pinakamatagal kong itinago dahil sa takot na baka madamay ka sa dumi ng mundong kinasangkutan ko. Ang boses ni Lucas ay gumaralgal, isang tunog ng pagguho ng isang matibay na pader. Noong itinapon ka ni Aurora sa ampunan, wala akong lakas noon. Nakulong ako. At nang makalabas ako, pinanood kita mula sa malayo. Akala ko, kapag naging asawa ka ni Mateo, magiging ligtas ka. Akala ko, ang pag-ibig niya ang magiging proteksyon mo. Pero nagkamali ako. Nagkamali ako ng husto. Dahan-dahang binitiwan ni Marie ang kwintas na hawak niya. Ang metal ay lumikha ng isang mahinang tunog nang tumama ito sa semento. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Ang kanyang galit ay isang tahimik at malalim na dagat. Protection? Ang paos na tanong ni Marie.
Hinayaan mong lumaki ako na walang pamilya. Hinayaan mong maging alipin ako sa loob ng 10 taon sa mansyong yon. At ngayon, sasabihin mong ginawa mo yon para sa akin? Ginamit mo ako, Lucas. Ginamit mo ang galit ko para mapabagsak ang mga Hernandez na kaaway mo rin. Pare-pareho lang kayo. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling tumalikod si Marie kay Lucas. Hindi niya kinuha ang payong. Hindi niya kailangan ng sasakyan nito. Sa gitna ng malakas na ulan, naglakad siya ng mag-isa patungo sa highway. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila hinihila siya ng putik ng kahapon, ngunit ang kanyang paningin ay diretso sa hinaharap. Sa unang pagkakataon, hindi na siya umaasa sa anino ng ibang tao. Pagdating ng gabi, sa loob ng isang maliit at tahimik na silid sa isang hotel, isang silid na binayaran niya gamit ang sarili niyang pinaghirapang pera, nakatanggap si Marie ng isang sulat. Galing ito sa City Jail mula kay Mateo. Marie, alam kong huli na ang lahat. Sa loob ng seldang ito, ang tanging naririnig ko ay ang iyong boses. Naalala ko ang bawat sakripisyo mo na binaliwala ko. Ang bawat pagkaing niluto mo na hindi ko tinikman. Ang bawat gabing naghintay ka sa akin habang nasa piling ako ng iba. Ang pagsisisi ko ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa aking kaluluwa. Hindi ko hinihingi ang iyong tawad dahil alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Gusto ko lang malaman mo na sa gitna ng aking pagkabulag, ikaw lang ang kaisa-isang bagay na totoo sa buhay ko. Pinanood ni Marie ang papel habang dahan-dahang nababasa ng kanyang mga luha. Ang pagsisisi ni Mateo ay parang isang gamot na dumating ng patay na ang pasyente. May pait, may hapdi, ngunit wala na itong silbi. Nilukot niya ang papel at itinapon sa basurahan. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Mateo. Ito ay para sa sarili niya, upang makalaya na siya sa tanikala ng nakaraan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nagambala nang tumunog ang telepono sa loob ng kanyang silid. Isang tawag mula sa ospital ng City Jail. Madam, si Doña Aurora po. Inatake po siya sa puso matapos ang interrogation. Paulit-ulit po niyang binabanggit ang pangalan niyo. May huling-hiling po siya. Isang bagay na tanging kayo lang daw ang pwedeng makalam. Naramdaman ni Marie ang isang kakaibang kilabot. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, tila mayroon pa ring huling alas ang matanda. Ang tadhana ay tila ayaw pa siyang pagpahingahin. Ano ang huling hiling ni Doña Aurora? Ito ba ay isang tunay na pagsisisi o isa na namang patibong para hilaing muli si Marie sa gitna ng kaguluhan? At kaya bang harapin ni Marie ang babaeng sumira sa kanyang buhay sa huling pagkakataon? Ang cliffhanger ng gabing ito ay nakabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang paghahanap ni Marie sa kapayapaan ay tila dadaan muli sa pintuan ng kanyang pinakamatinding kaaway. Ang bawat hininga sa loob ng puting silid na ito ay tila isang utang na pilit binabayaran, ngunit kahit kailan ay hindi matatapos. Ang amoy ng gamot at ang lamig ng aircon sa loob ng intensive care unit ay sumasalubong kay Marie nang buksan niya ang pintuan. Wala nang bakas ng marangyang buhay sa loob ng silid na ito. Ang tanging naririnig ay ang rhythmic at tila pagod na tunog ng makinang sumusukat sa bawat pintig ng puso ni Doña Aurora. Ang tunog na yon na parang isang babalang pilit na ipinapaalala ang hiram na oras ay ang tanging musika sa gitna ng nakatutulig na katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Marie sa gilid ng kama. Doon niya nakita ang isang babaeng malayo sa kinalakihan niyang kontrabida. Ang dating makapangyarihang si Aurora ay tila isang tuyong dahon na lamang na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy at lason ay dahan-dahang iminulat. Puno na ngayon ng isang uri ng takot na tanging ang kamatayan lamang ang makakapagbigay. Dumating ka. Ang boses ni Aurora ay halos isang gasgas na bulong
Ang bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin para sa kanyang tuyong lalamunan. Hindi sumagot si Marie. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ang pagguho ng kanyang pinakamalaking kaaway. Marie, huwag kang tumingin ng ganyan, ani Aurora, habang ang isang luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang kulubot na pisngi. Sa ilalim ng sahig, sa library, sa likod ng painting ng lolo ni Mateo, may isang maliit na vault. Doon ko itinago ang lahat ng mga sulat ng nanay mo na hindi ko ipinakita sa iyo. Doon nakasulat ang katotohanan na hindi ka namin kinuha para lang kontrolin. Kinuha ka namin dahil ikaw ang huling piraso ng kaluluwa ng taong minahal ko bago ako naging ganito. Naramdaman ni Mari ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang galit na iningatan niya sa loob ng maraming taon ay tila nagsisimulang matunaw, pinalitan ng isang matinding awa. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling na pagtanto niya na si Aurora ay biktima rin ng sarili nitong kasakiman at maling pag-ibig. Dahan-dahang inabot ni Mari ang nanginginig na kamay ng matanda. Hindi ito isang pagpapatawad na ganap, kundi isang pagkilala sa kanilang parehong sugat. Tapos na ang lahat, Aurora? Mahinang sabi ni Mari. Hindi mo na kailangang magtago sa likod ng maskara mo. Wala na ang kumpanya, wala na ang mansyon. Tayo na lang dalawa ang natitira rito. Ang monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ay biglang bumilis. Ang linya ay nagsimulang gumalaw ng pabigla-bigla bago ito tuluyang naging isang mahaba at tuwid na guhit. Ang nakatutulig na tunog ng pagkamatay ng makina ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hudyat na ang reyna ng mga Hernandez ay tuluyan ng bumaba sa kanyang trono. Hindi umiyak si Mari. Huminga lamang siya ng malalim. Tila inilalabas ang lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng 10 taon. Pinanood niya ang mga nurse na pumasok at ang pagtatakip ng puting kumot sa mukha ni Aurora. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mari ang isang tunay na paghilom. Ang sugat ay naroon pa rin. Ang peklat ay hindi na mawawala. Ngunit ang hapdi ay naglaho na. Paglabas niya ng ospital, ang sikat ng umaga ay sumalubong sa kanya. Hindi na ulan, kundi isang maliwanag at mainit na sikat ng araw na nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa parking lot, nakita niya si Lucas na nakasandal sa kanyang sasakyan. Mukhang hindi ito natulog. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-aalala. Marie, ang tawag ni Lucas, ang kanyang boses ay tila isang pagsamo. Tumitig si Marie sa kanyang ama. Hindi ko pa kayang tanggapin ang lahat, Lucas. Maraming taon ang nawala sa atin. Maraming kasinungalingan ang kailangang linisin. Pero hindi na ako tatakbo. Sisimulan kong buuin ang sarili ko nang wala kayong lahat. Naiintindihan ko. Ang tanging sagot ni Lucas habang pinapanood ang kanyang anak na sumakay sa sarili nitong sasakyan. Habang nagmamaneho si Marie palayo, dumaan siya sa harap ng isang gusali na kasalukuyang itinatayo. Ang Marie's Sanctuary, isang shelter para sa mga babaeng tulad niya na binaliwala at itinapon ng lipunan. Ito ang kanyang bagong legacy. Ang architect ay hindi na nagdidisenyo ng pagbagsak ng iba. Ngayon, nagdidisenyo na siya ng pagbangon ng marami. Ngunit sa kanyang paghinto sa isang traffic light, may isang bata na kumatok sa kanyang bintana. Ang bata ay may hawak na isang maliit na asul na medyas, ang kapares ng medyas na itinatago niya mula sa kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Marie. Saan mo nakuha yan, Totoy? Ang tanong ni Marie. Ang kanyang boses ay nanginginig. May nagpapabigay po, doon sa kanto. Sabi niya, sabihin ko raw po sa inyo na ang isang pagtatapos ay simula lang ng isang mas malaking kwento. Ang sagot ng bata, bago mabilis na tumakbo palayo. Tumingin si Marie sa kanto, ngunit wala na siyang nakitang sinuman. Tanging ang ihip ng hangin at ang ingay ng lungsod ang natira.
Napahawak si Marie sa medyas at sa unang pagkakataon, isang tunay at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang paghilom ay hindi pala isang destinasyon, kundi isang mahaba at makulay na paglalakbay. Hindi na kailangan ng payong ngayong umaga. Ang bulong na ito ni Marie sa kanyang sarili ay tila isang banal na deklarasyon habang nakatayo siya sa malawak na terrace ng kanyang bagong tahanan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap, nagbibigay ng kulay ginto sa paligid at nagpapainit sa kanyang balat. Wala na ang amoy ng luma at basang semento ng kulungan. Wala na ang matapang na kemikal ng laundry shop. Ang tanging nalalasahan niya sa hangin ay ang bango ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga bagong bukaskad na bulaklak sa kanyang hardin. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na asul na medyas mula sa kanyang bulsa, ang kapares na ibinigay ng bata kahapon. Pinagtabi niya ang dalawa sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng 7 taon, ang mga ito ay simbolo ng kanyang pangungulila at galit. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mga ito sa ilalim ng liwanag, nakikita niya ang mga ito bilang simbolo ng isang buhay na kahit maikli ay nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban. Isang pamilyar na tunog ng marahang hakbang sa damuhan ang kumuha sa kanyang atensyon. Hindi siya lumingon. Alam niya kung sino ito. Ang bigat ng bawat tapak ay kabisado na ng kanyang pandinig. Marie, handa na ang mga papeles para sa formal na paglilipat ng Hernandez Global sa pangalan mo bilang The Arise Foundation, ani Lucas habang humihinto sa kanyang likuran. Wala na ang pangalan ng mga Hernandez. Ang lahat ng itinayo nilang kasamaan ay magiging katuwang na ngayon sa pagbuo ng mga pangarap ng iba. Humarap si Marie sa kanyang ama. Nakita niya ang pagbabago kay Lucas. Wala na ang itim na trench coat. Suot na nito ang isang simpleng puting polo. At ang mga mata nito ay wala na ang dilim ng paghihiganti. Salamat, Lucas, ang tanging sabi ni Marie. Ang pagtawag niya sa pangalan nito sa halip na papa ay isang paalala na ang sugat ay dahan-dahan pa ring naghihilom, ngunit ang pinto ay hindi na nakasara. Gusto kong malaman mo na ang medyas na ito, alam kong ikaw ang nagpadala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucas. Isang ngiti na puno ng pagsisisi at pag-asa. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang iyong anak ay hindi ka kailanman iniwan sa laban na ito, Marie. Siya ang anghel na nagbigay sa akin ng lakas para hanapin ka muli. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling tinanggap ni Marie ang kanyang nakaraan ng walang pait. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Lucas at sa pagkakataong ito, hindi niya ito binitiwan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno na ng mga salitang hindi na kailangang sabihin pa. Sa loob ng lungsod, ang balita tungkol sa pagbabago ng kumpanya ay naging usap-usapan. Si Mateo, sa loob ng kanyang selda, ay napanood ang balita sa telebisyon. Nakita niya si Marie na nakatayo nang may dignidad sa harap ng media, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang pinuno. Isang huling luha ang pumatak sa kanyang mga mata bago niya tuluyang tinanggap ang kanyang tadhana. Ang babaeng itinapon niya ay siya palang pundasyon ng lahat ng kanyang dating tinamasa. At ngayong wala na ito, ang tanging natitira sa kanya ay ang boses ng kanyang sariling pagsisisi. Pagdating ng hapon, binisita ni Marie ang puntod ng kanyang ina at ang maliit na marker na ginawa niya para sa kanyang anak. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng narra, inilagay niya ang 2 asul na medyas sa loob ng isang maliit na glass box at ibinaon ito ng bahagya sa lupa. Tapos na ang gabi, ang bulong ni Marie habang nakatingin sa langit. Mula ngayon, ang bawat hakbang ko ay hindi na para sa galit, kundi para sa inyo. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman ni Marie ang isang kakaibang gaan. Ang architect ay nagretiro na. Ang natitira na lamang ay si Marie.
Isang babaeng matapang, malaya, at higit sa lahat, buo. Ang kanyang paglalakbay mula sa putikan ng Forbes Park patungo sa liwanag ng kanyang sariling tagumpay ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kanta ng muling pagsilang. Ngunit sa kanyang pag-alis, napansin niya ang isang babaeng nakatayo sa malayong dulo ng sementeryo, nakatingin sa kanya. Ang babae ay pamilyar. Si Chloe, ang dating kirida ni Mateo. Mukhang hirap na rin ito sa buhay. Wala na ang mga hiyas at mamahaling damit. Ngunit sa halip na pandirihan, isang pakiramdam ng awa ang dumaloy sa puso ni Marie. Dahan-dahang lumapit si Marie at iniabot ang isang business card ng kanyang shelter. Kung kailangan mo ng tulong para magsimulang muli, alam mo kung nasaan ako. Hindi na hinintay ni Marie ang sagot ng babaeng naging mitya ng kanyang pagkawasak. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kabilang panig, kundi ang huling susi para sa sariling kalayaan. Ang bagong umaga ay tuluyan ng sumikat. Ang bawat anino ay naglaho na, at sa gitna ng malawak na mundo, si Marie ay nagsisimula pa lamang sa kanyang tunay na kwento. Ang bawat dapit hapon ay hindi na isang paalala ng kadiliman para kay Marie, kundi isang pangako na ang araw ay muling sisikat nang may dalang bagong pag-asa. Lumipas ang mga buwan, at ang ingay ng lungsod na dati ay tila nananakot sa kanya ay naging isang himig na lamang ng buhay na patuloy na gumagalaw. Sa loob ng bakuran ng Arise Foundation, ang dating malamig na tunog ng mga makina ay pinalitan ng mga halakhak ng mga bata at ang masiglang kwentuhan ng mga kababaihang dahan-dahan nang bumabangon mula sa kanilang sariling mga abo. Nakatayo si Marie sa gitna ng kanyang hardin. Hawak ang isang tasa ng tsa habang pinapanood ang mga talulot ng mga bulaklak na sumasayaw sa ihip ng hangin. Napayapa na ang kanyang puso. Ang tanong kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanya ay hindi na nasasagot ng isang simpleng oo o hindi. Para kay Marie, ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ang kanyang bawat hakbang. Pinatawad niya si Mateo, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang pagtulog. Pinatawad niya si Lucas dahil natutunan niyang ang bawat tao ay may sariling laban at pagkakamali, at ang pagkakataong bumawi ay isang biyayang hindi dapat ipagkait. At higit sa lahat, pinatawad niya ang kanyang sarili, ang bersyon niya na dating nanahimik at nagpaalipin dahil sa maling paniniwala sa pag-ibig. Natagpuan na ni Marie ang tunay na kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaang nanggagaling sa yaman o sa pagbagsak ng kaaway, kundi ang kapayapaang nagmumula sa pag-alam na siya ay sapat, na ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa apelyido ng isang lalaki o sa kinang ng mga alahas sa kanyang leeg. Siya ay si Marie, isang anak, isang ina sa diwa, at isang tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno na ng pasasalamat. Ang kwento ni Marie ay isang paalala sa bawat nanay, bawat asawa, at bawat babaeng nakikinig na ang ating tiis at sakripisyo ay may hangganan, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tagal ng iyong pagtitiis sa pang-aabuso, kundi sa tapang mong tumayo at sabihing hindi na. Itinuturo ng kanyang buhay na ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng panandaliang saya, ngunit ang muling pagbuo sa sarili at ang pagtulong sa iba ang tunay na tagumpay na mag-iiwan ng bakas sa mundo. Ang ating nakaraan, gaano man ito kapait at kapangit, ay pwedeng gawing pundasyon ng isang mas matatag na bukas. Sa huling sulyap ni Marie sa Abot-Tanaw, nakita niya ang isang bahaghari na dahan-dahang nabubuo sa gitna ng papatapos na ambon. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ang ngiti ng isang babaeng ganap ng malaya. Ang architect ay nakatagpo na ng kanyang pinakamagandang disenyo.
Ang disenyo ng isang buhay na malaya sa anino, puno ng liwanag at hitik sa tunay na pagmamahal. Dito nagtatapos ang mahabang gabi at nagsisimula ang isang walang hanggang umaga.